kayang maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun na magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, sa nakaraang press conference na ginawa po ng Committee of Good Governance, itong tatlong chairman po, si Congressman Kong Hun, sinabi niya na kaya daw po nagkakagulo ngayon ang ating bansa dahil daw si Vice President Sara Duterte maaga daw pong nangarap maging presidente. So hindi natin maintindihan itong congressman na to kung kailan ba siya nagising. So parang ngayon lang yata siya nagising at hindi niya alam kung ano yung nangyayari o ano yung nangyari nung nagsimula po yung presidential election kung saan nga tumakbo si VP Sara under po ng Uniteam. Kung ating matatandaan at babalikan, wala talaga sa plano ni Inday Sara nung time na yun na siya mayor ng Davao na tumakbo sa national. Dahil lang focus niya is yung Davao lang muna. So may mga video naman lumabas dyan na sinasabi talaga or nagpapakita na pinilit lang tumakbo ni Bobong Marcos at ni Amy Marcos si Inday Sara bilang Vice President. So, nung una hindi pabor si Pangulong Duterte dahil sa palagay niya mas qualified na tumakbong presidente si Inday Sara kaysa kay Bobong Marcos. Yun nga lang dahil sa pangako na ipagpapatuloy ni Bobong Marcos yung mga nasimulan ni Pangulong Duterte, nabudol nila si VP Sara ngayon na kitang-kita naman natin na talagang walang natupad dun sa napagkasunduan o ipinangako sa kanya. So lahat ng proyekto na sana sisimulan sa administrasyon ni Pangulong Bobong Marcos lahat nawala, including yung isa sa pinakamalaking project sana sa Mindanao, yung train system doon. So, tinanggal na po yun sa mga dapat babudgetan. So, ngayon, ito, sinasabi ngayon nito ni Congressman Kong Hun, pangalan nito. Kung kaninong congressman to, Kong Hun. Sinasabi niya na masyado raw naging maaga yung pangarap ni VP Sara maging presidente. So, hindi yata niya naiintindihan yung kanyang sinasabi dahil ang alam ko, sabi rin nga ni Senator Bato de la Rosa, yung poon niya, yung maagang nangarap. Kasi bago pa nung 26 after maupo na ni Pangulong Bobong Marcos sa pagiging presidente, umingay na yung People's Initiative kung saan nagpakalat sila ng mga pirma at plano nilang baguhin yung ating saligang batas. At ang mangyayari is mapupunta tayo sa parliamentary at ang ilalagay nilang Prime Minister ay si Romualdez, na ngayon si Speaker Martin Romualdez. Yun yung plano nila. Hanggang sa nabuko nga yan, di ba, na nabalita naman talaga yan, na talagang may mga umamin na akala nila yung mga pinipirmahan nila is para sa ayuda. Na ginagamit ngayon yung ayuda na yan, yung AKAP, TUPAD, AIX, na legal na pang-vote buying. Kaya nga kung papansin niyo yung budget natin ngayon, ang laki ng binigay nilang budget para sa mga ayuda. At ang nangungunang namimigay ay si Speaker Romualdez. At pinagmamalaki pa yan ng kanyang mga tagasunod na galing daw kay Martin Romualdez, kung di daw dahil kay Martin Romualdez, hindi makakatanggap ng ayuda ang ating mga kababayan. So, kaya nga sinasabi dito na maaga raw nangarap si VP Sara. So, tinabla yun ni Senator Bato de la Rosa.
Kasi ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, ang maagang nangarap ay si Martin Romualdez. Kasi nga, yun nga, sa People's Initiative. Tapos ngayon, pinipilit nila ngayon na mapa-impeach si BP Sara dahil kapag natanggal ang Vice President, pwedeng yung Senate President or yung Speaker of the House ang umupong Vice President. So sino ngayon yung nangangarap na maupo sa mas mamataas na posisyon? Hindi po si BP Sara. 'Di ba? Kitang-kita naman natin ngayon talagang kahit alam nila na hindi lulusot yung impeachment, posible siguro sa Kongreso lumusot yung impeachment dahil nga numbers game yan eh. Pero pagdating sa Senado, mukhang mahihirapang lumusot yan dahil nga pagdating sa Senado, mas maraming hindi naman kaalyado pero hindi pabor magkaroon ng impeachment sa Vice President. Eto, panoorin po natin itong naging statement ni Representative Konghun Gunggong, hindi ko lang kung anong pronunciation nito, pero kung kanino man itong congressman, ito po yung ibinoto ninyo at halatang-halatang sumisip-sip talaga ng todo at mukhang wala po siya sa wisyo nang binitawan niya itong statement na to. So ito, panoorin po natin, pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong statement ni Representative Konghun na sinasabi niyang maaga raw nangarap itong si BP Sara. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad, doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. So yun, base sa kanya, maaga daw nangarap si BP Sara. Maagang nangarap maging presidente. So hindi natin alam kung saan to nanggagaling or kung kailan pa siya nagising. O parang hindi yata niya alam na hindi si BP Sara ang nangarap na maging presidente or maagang nangarap. Ang unang nangarap talaga dyan ay yung poon nyo, si Martin Romualdez. Kaya nga isiningit niya yung People's Initiative eh. Diba gusto niyang palitan yung saligang batas dahil nga gusto niya maging Prime Minister. Nagkabukingan lang yan kasi inilabas nga ni Pangulong Duterte yung plano nitong House of Representatives. Kaya nga umabot hanggang Senado hanggang sa nagkabukuhan na, hanggang sa napunta na lang yan sa sa provision na lang kung saan bubuksan yung ekonomiya natin sa foreign. So tatanggalin na yung 60-40. Yan yung diyan napunta dahil nga nabuko yung plano nila. Ngayon, sinasabi naman nito ni itong congressman na to na napakahinahon daw ni Pangulong Bobong Marcos. Hindi siya mahinahon. Talagang mahinang, kumbaga sabi nga ni Pangulong Duterte, weak leader yan. Wala talagang alam at sabi nga ni BP Sara, hindi nga marunong magpresidente yan. Kaya hindi yan nagsasalita dahil wala siyang alam. Nag-aantay lang siya ng mga sasabihin ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya nga nagiging bulong-bulungan nga dyan, parang parang lumalabas para siyang yung nangyari kay Cory Aquino. Puppet lang yang si Bobong Marcos. May nagko-control sa kanya kung anong gagawin niya. It's either si
First Lady o itong si Martin Romualdez ang nagkokontrol sa kanya. Tapos sasabihin niya na nagtatrabaho lang daw si Pangulong Bobong Marcos. Kaya pala, first day pa lang ng pag-upo niya bilang presidente, yun, nagtrabaho na kagad, nanood ng F1 racing. Ganyan magtrabaho si Pangulong Bobong Marcos para daw sa ikauunlad ng ating bayan, ng ating mga kababayang mahihirap. Kaya pala uunlad dahil binubusog po ng ayuda, pamimigay ng ayuda ang ating mga kababayan dahil gusto nilang manatili sila sa pwesto nila. Or kung hindi man, is may transfer man lang yung iiwan ng pwesto ni Pangulong Bobong Marcos sa kanyang pinsan. Kaya nga pansin ninyo, tuwing mamimigay ng ayuda, ito talaga nas personal experience. Nung ako tumanggap ng AX, kinuha ko yung AX dahil pera ko rin naman yan, nagbabayad ako ng tax. Nung kinuha ko yan, natatawa ako dun sa aking congressman. Pasalamat na lang ako at hindi siya kasali sa committee na yan. Lagi niyang ibinibida yung pangalan ni Martin Romualdez at kung di daw dahil kay Martin Romualdez, hindi daw makisasakatuparan yung pagbibigay ng ayudang tulong daw para sa mga mahihirap. Pero ang lumalabas, kung sisiyasatin mo kung paano nila pinipresenta yung pamimigay ng ayuda, is parang vote buying na ang nangyayari. Legal nga lang. Dahil pinadaan sa True DSWD, pero lagi ang bukang bibig nila is galing daw kay Speaker Romualdez. Dahil daw sa tulong ni Speaker Romualdez, kung mahina-hina ang pangunawa ng taong tatanggap ng ayuda, talagang iisipin mo, buti naman at binigyan kami ng tulong ng aming mahal na Speaker Martin Romualdez. Kaya pag ito tumakbo bilang presidente, malamang tatatak sa utak ng mga kababayan natin ang pangalan ni Martin Romualdez dahil ito'y namimigay ng ayuda. So ngayon, sino po ang nagmamadali na maupo sa mas mataas na pwesto? Si Martin Romualdez o si BP Sara? So kung kanino man pong congressman itong taong to, itong congressman na to, sabay mag-isip-isip kayo kung pananatilihin nyo o ilalagay nyo ulit sa kanyang pwesto itong congressman na to. Sabagay, kayo naman na makikisama dyan. Bahala po kayo. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.